Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Panginoon nang naghirang sa tinubos niyang bayan, nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ipagdiwang natin ang kapistahan ng dalawang apostol, sina San Felipe at Santiago. Hilingin po natin ang kanilang panalangin, maging ang kanilang mga halimbawa para sa ating pananampalataya at relasyon sa Diyos. Upang tayo maging marapat sa misa, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, nalubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinadudugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin. Ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang ang Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Iyuko natin ang ating ulo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Huwag natin kaligtaang ipagdasala mga OFW, mga tumutulong din sa ating simbahan. Hindi na mga may sakit. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, taon-taon binibigyan mo kami ng kagalakan sa kapistahan ni na Apostol San Felipe at Santiago. Pakundangan po sa kanilang pagdalangin para sa amin, paging dapatin mo na kaming makasalo sa tiisin at tagumpay ng kaisa-isa anak mo ay sumapit sa walang katapusang pagkakaisa sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayon ipinaalala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo. Kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo, liban na nga lamang kung kayo'y sumasampalataya na di iniisip ang inyong sinampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan, at siya'y napakita kay Pedro, saka sa 12,
Pagkatapos, napakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. Sa kahuli-hulihay, nagpakita rin siya sa akin. Bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabi't araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman, sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita ay umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus kay Tomas, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala niyo na siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po niyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na niyo akong kasama, Felipe. Tiyada't hindi mo pa ako nakikilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Ama na sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin, ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin. Kung ayaw rin yung maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hilingin ninyo sa pangalan ko. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Naranasan niyo na po ba yung kaharap niyo na, katabi niyo lang yung isang tao, isang bagay, parang hindi niyo pa ito nakikita. Kaya nga meron tayong expression para sa ganyan. Kung ahas lang yan, natuklaw ka na. Actually, di naman sa hindi natin talaga nakikita. Hindi lang natin napapansin sapagkat hindi doon nakafocus, nakatitig ang ating mga mata o ang ating paningin. Kailan ba dumalaw dito sapagkat pinag-uusapan namin ni Tatay Gilbert yung siyang mangunguna sa paglalagay ng cobblestone dyan sa ating patio. Sabi niya sa akin, "Father, nung isang linggo napili kaming mag-alay ng alak at tinapay sa pag-aalay sa misa. Alam, Father, parang hindi mo kami nakilala." Oo nga, hindi ko nga nakilala. Kasi hindi ko natandaan.
Imagine that. Ako kapag may nag-aalay, tumitingin naman ako sa mga mukha nung nag-aalay. Kung bakit hindi ko sila natandaan, hindi ko talaga nakita. I mean, nandun sila, inabot ko yung alak at tinapay mula sa kanila, pero hindi kasi nakafocus sa kanila. Ang aking atensyon, ang aking paningin, ang aking mga mata. Distracted, kumbaga. Sinabi ko po ito kasi sa ating ebanghelyo ay wari ba'y narinig natin ang sentimiento ni Kristo sa kanyang mga disipulo, partikular ng kausap niya si Felipe. Kasi ang sabi niya kay Felipe, Felipe, di mo pa ako nakikilala. Matagal mo na akong kasama. Ba't hinahanap mo pa ang Ama? In other words, Felipe, hindi mo ba napapansin yung mga ginagawa ko? Hindi mo ba narinig yung mga sinasabi ko? Ako at ang Ama ay isa. Ang nakakita na sa akin ay nakakita na sa Ama. Distracted ang mga disipulo. Distracted sila, halimbawa, ng mga expectations sila kay Kristo, na dapat si Kristo ganito, ganoon, with political power. Dapat magmuna sa isang revolusyon. Distracted din sila ng kanilang mga ambisyon. Kaya hindi nila nakita ang Ama sa Panginoon. Kaya what Jesus was trying to do here, kinukuha niya ng muli ang focus, ang atensyon ng mga disipulo in His words, in His works, na siya namang magpapatunay talaga na siya'y Diyos o galing sa Diyos. Mahirap po kasing mawala yung focus natin sa ating Panginoon. Kasi pag nagkaganon, mararanasan natin yung naranasan ng mga disipulo sa ating ebanghelyo ngayon, na hindi magiging sapat, kasiyasiya para sa atin ng Panginoon. Kasi yun ang sabi ni Felipe sa kanya, show us the Father, and that will be enough for us. At masisiyahan na kami. Hindi pa ba kayo nasisiyahan kay Jesus? Hindi pa ba enough si Jesus? Kaya nga po nagkaganon ay sapagkat wala ang kanilang focus sa Panginoon. And that can also happen with us. Kapag hindi nakafocus ang pansin natin kay Jesus, He won't be enough for us. Maghahanap tayo ng ibang Panginoon, ng ibang Diyos. Diyos yan. Sa karir natin, sa trabaho natin, sa ministeryo natin, sa mga tao sa buhay natin. Maghahanap tayo ng pupuno sa kawalang mararamdaman natin na tanging ang Diyos lamang talaga naman ang makapupuno nito. Kung bakit hahanapin natin sa iba, ay dahil nga hindi nakafocus ang ating mga mata sa Kanya. At delikado rin yan dahil pagdating ng mga matitinding problema, ay ba'y mas siguradong ma-focus ang pansin natin sa ating problema at di sa Diyos. Natatandaan nyo naman po siguro yung nangyari kay Pedro. Nung una ay nakalalakad siya sa ibabaw ng tubig, di ba? And that was when his eyes were focused intently on Jesus. Pero nagbago yon. Nang mabago ang kanyang atensyon, nang ang kanyang focus ay mapunta dun sa mga alon. And so, wag po natin kakalimutan yung lesson doon, ha? And that is, everything changes based on who, on what we are focused at. Everything changes based on who or what we are focused at. Lahat nagbabago. Suddenly, mood natin, pananaw natin, maging pananampalataya natin, base kung nasa saan nakafocus ang atensyon o paningin natin. Naalala ko dati, yung pamangkin ko nang maliit pa siya, nabul siya nung aso namin, pero harmless naman yung aso. I mean, tuta lang at may injection naman. Basta okay naman yung aso. Inukulit lang siya, tuta. Pero iyak siya ng iyak. Ang hindi ko makakalimutan na yung sa moment na kinarga siya ng tatay niya, ng kapatid ko, humupa yung iyak. Unti-unti At makikita mo yung paghupa ng iyak. Ito ay dahil sa pagtingin niya sa aso, sa ibaba niya, na kinukulit pa rin siya habang tumitingin naman siya pagkatapos sa tatay niya. Pag ganon-ganon. Titingin muna siya sa aso, na kinukulit pa rin siya sa ibaba. And then titingin siya sa mukha ng kanyang ama. Na para bang naisip niya na safe na siya. Kahit magtatahol pa yung aso, kahit pa mangulit yung aso sa ibaba niya. Dahil ang focus ng pansin niya ay wala na sa aso, kundi nasa mukha na ng kanyang ama. Everything changes based on who or what we are focused at. Saan po ba nakafocus ngayon ang pansin natin? Tingnan natin. Talungin natin ang sarili natin. Saan nakafocus ngayon ang buhay natin? Sa pera ba? Sa kakayanan ba natin? Sa mga ginagawa natin? Sa hanap buhay, sa negosyo, sa trabaho natin? Sa pamilya natin? Sinisigurado ko po sa inyo, makararamdam at makakaramdam tayo ng kakulangan pag ganyan. At delikado po yan. Again, kapag tayo nagkaroon ng mga problemang maranasan. Sapagkat sa halip na ma-focus tayo sa Panginoon, ma-focus tayo sa problema, lulunurin tayo ng problema tulad ng nangyari kay Pedro kapag nagkaganito.
kapag hindi tayo nasanay na nakatitig, nakafocus sa ating Panginoong Hesukristo. I-focus po sana natin ang ating pansin, ang ating atensyon sa Panginoon natin, and therefore ang pagtitiwala natin. Tulad ng ginawa ni San Felipe at Santiago later on. Kaya nga nagawa nilang ialay, maging kanilang buhay para sa Panginoon. Iba po kasi ang nagagawa ng pag-focus sa Panginoon. Hindi man mabago ang sitwasyon, mababago ang ating pananaw para doon. Mababago ang ating pakikipaglaban sa anumang sitwasyon. Natatandaan ko, ito yung isa sa mga sinabi ni King Josaphat, if I'm not mistaken, sa 2 Chronicles 2012. Ito'y nang ma-realize nila, napakarami at napakababagsik na mga kalaban na lumulusob sa kanila upang pabagsakin sila. Na naghuy siya sa Diyos. Pero ang sabi niya, hindi po namin alam kung paano harapin ang mga babagsik na kaaway namin. Hindi po namin alam kung anong aming gagawin. Pero nagtitiwala kami sa iyo. Mas maganda sa English version, but our eyes are on you, fixed on you, focused on you. At doon, mas lumakas ang loob ng mga ito. Mahirapan po tayong pagtiwalaan ang isang taong di natin kakilala. Nagtitiwala lamang tayo sa taong kakilala natin. Kaya nga, bago natin pagtiwalaan, kinikilala muna natin. Yung expression natin minsan na, sino ba to? Sino ba to? Ayun. Kinikilatis muna, sino ba to? Bago ko pagtiwalaan, kikilanlin ko muna. At para makilala ko, tititigan ko muna. Ifo-focus ko muna sa kanyang aking mga mata. Sa mas malalim na pagninilay, ganun din sa Diyos. Kaya nga sabi dito ng Panginoon kay Philip, hindi mo pa yata ako nakilala. Ibig sabihin nun, hindi po na-focus sa akin ang iyong mga mata. Hindi mo pa talaga ako nakikilala. Ang mga gawa ko, ang mga sinasabi ko, sana i-focus natin sa salita at sa mga gawa ng Diyos. Ang ating pansin, let us therefore focus. Fix our eyes on Jesus, and that will change everything. Iibahin nito, ang takot natin, gagawin niyang tapang. Ang kalungkutan natin, gagawin niyang kaligayahan. Ang pag-aalala natin, gagawin niyang pag-asa. Ang dilim na bumabalot sa atin, gagawin niyang kaliwanagan. Diyos, sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. May magagawa Ako'y matutulungan niya at ang aking pamilya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Alam kong di rin ginang Diyos ang samo ko sapagkat mahal niya ako. Diringgin ng Diyos Anak niya ako. samo ko. Alam kong di rin ginang Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong di rin ginang Diyos ang samo ko. Diringgin ng Pikit natin Diyos ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mong matuon ang pansin ko sa iyo. Sa mga ginawa mo ng maganda sa buhay ko, sa mga problema kong nalampasan dahil sa iyo, sa mga pangako mo na binitawan mo at tinanim mo sa puso ko. Huwag ko sanang i-entertain ang mga distractions. Dulot ng takot, lungkot at pag-aalala ko, maging ang mga sinasabi sa akin ng ibang tao, matuon lang sana ang pansin ko sa iyo. Tulungan mo ako, Panginoon, na ma-focus ang aking pananampalataya, pag-iisip at paniniwala sa iyo lamang
upang magkaroon ako ng ipayong lakas sa aking mga pinagdaraanan. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan natin siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Babalik sa Kilalin mo ang Diyos. Suriin mo siya. Hindi para pag-aralan, kundi para paniwalaan sapagkat totoong lahat ang sinabi at ginawa niya. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Hindi siya nagsisinungaling. Pinatutunayan niya ang lahat ng kanyang mga sinasabi. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos. Yan ang panghawakan. Pakatandaan mo. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. mayroong magandang mangyayari God will always be enough sa'yo. kung kikilanlin lang natin siya. Kung paniniwalaan lamang natin siya at pagtitiwalaan. Papuri sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Paghahanda ng alay ay narito po. Ang alak at tinapay dala sa altar mo. Anyo'y magiging tunay, dugo at katawan. Aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Paghahanda ng alay, ngayon ay sisimlan. Ang alak at tinapay ay bebendisyonan. Anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan. Ito'y aming tatanggapin sa pakikilaban. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay ngayong kapistahan ni na Apostol San Felipe at Santiago, at ipagkaloob mo ang pamumuhay namin araw-araw ay maging relihiyong minamarapat at kinakalugdan mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay salig at katuwang sa pagkapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo.
Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak, na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, nawa kaniyang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong binarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Dennis na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Papa Francisco na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y bininyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo ang iba pa na yung mga kapatid na nangahimlay ng pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na pong aming ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at ipagdasal ang ating mga minamahal na yumaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal, tulad ni na Apostol San Felipe at Santiago, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming
sala sa amin at wag mo kaming ipaintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa-ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Titigan natin siya, paniwalaan natin siya. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Nabatid ko nga at natanto sa kasulatan yung turo. Pakikinggan ito tatago ko sa sulok ng puso. Panginoon, narito ako, naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko, alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging sa buhay ko. Panginoon, narito ako. Naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko, alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging sa buhay ko.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nagsalo sa banal na pakikinabang ay pamalagiin mong dalisay sa buo naming pagkatao. Kaisa ni na Apostol San Felipe at Santiago, kami naway marapatin mong makakita sa iyo sa aming pagtingin sa iyong anak upang kami maging dapat magkamit ng buhay kailanman sa piling mo. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, Ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninais mong ni isa'y huwag mapapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibakan namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Panalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at sa lagi niyong pagtulong na nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba habang pinapagawa po natin, in-improve natin ngayon ang ating patsyo, nakakatulong pa rin tayo sa iyo. Marami pong salamat sa inyong lahat. Paalala lang po, sa nakikita nyo lang pong mga bank account, GCash, doon lang po kayo, sa page na ito, doon lang po kayo mag-send ha. If ever na mayroong mag-send sa inyo ng private message na nanghihingi, hindi po konektado kami doon ha, hindi po tayo nanghihingi through private message. Kung ano lang po, yung sino lang po yung mga gusto, nandyan po yung ating bank account ng parokya at GCash ng parokya. Diretso po yan sa account ng parokya ha. Kaya kung kami po ay kung kayo po ay nakaka-receive ng private message, hindi po kami yun. Salamat po. Pakibalitan na lang din sa iba. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts, as once they fell at Lasalle. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears slip in our minds and hearts, as once they fell at Lasalle.